Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasaan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Pag-usapan natin itong naging reaffirmation, tama ba yung term niyan? Pagre-reaffirm sa Tagalog, no, ng Supreme Court patungkol po sa pagiging unconstitutional o labag sa batas ng impeachment case ni Sara Duterte noong 2025. Okay, para malinaw ha, linawin natin. Yung desisyon ng Korte Suprema, it pertains to the 2025 impeachment case of Sara Duterte. Natatandaan ninyo ka-coffee naging maingay yan nung tinigil ng Senado yung kanilang possible na pagdinig sana. Mga nakasuot na sila ng robe yung mga impeachment robe, yung kulay pula. And then all of a sudden, biglang ipinatigil ng Korte Suprema. Yan pa rin yung desisyon na yan. Pero bakit umingay ulit ngayon? Kasi nga nag-apila ang House of Representatives, ang HOR, nag-apila sila sa Korte Suprema sa naging desisyon nila that time. Now, ilang buwan po ang nakalipas, ito na po with finality. Executionary na. Final na po, wala na pong pwedeng iapila. Kinakatigan po, ibig sabihin, sinasabi ng Korte Suprema, tama yung nauna naming desisyon. Hindi nila pinansin yung apila. Moving forward, meron kasi mga mambabatas na hindi nagugustuhan itong desisyon ng Korte Suprema. Pero ka-coffee, kayo hinihimok ko rin kayo, no? We have to respect the decision of the Supreme Court. Korte Suprema na yan. Yan ang nagsusupervise sa lahat ng mga usaping legal. Sila ang nag-i-interpret kung tama ba yung ginawa ng isang bagay o tama ba ito, alinsunod ba ito sa batas o labag sa batas. Ito ba ay constitutional? Ibig sabihin ng constitutional ka-coffee, alinsunod yan sa saligang batas, sa konstitusyon. Kapag sinabi mong unconstitutional, labag sa batas yan o labag sa konstitusyon. Therefore, bawal. Therefore, mali yung ginawa. Yung impeachment case ni Sara Duterte, it was declared unconstitutional. Anong ibig sabihin yan? Nagkaroon po ng breaches. Nagkaroon po ng mali sa pagproseso ng impeachment case ni Sara Duterte. Therefore, dahil mali yan, nadaan sa technicalities, naging labag sa batas. Pero yung tinutukoy natin dito, yung 2025 impeachment case. At ang sinasabi ng Korte Suprema, may 1-year rule ban. Therefore, tapos na po yung 1-year rule ban by February 6. Ibig sabihin, pwede na ulit sampahan si Sara Duterte. Kasi malinaw naman yung sinasabi ng Korte Suprema. Hindi niya inaabsuelto si Sara Duterte sa mga kasalanan niya. Yung pagnanakaw niya sa confidential funds, hindi naman binuklat ng Korte Suprema yan. Yung panunuhol niya sa mga opisyal ng Department of Education, hindi binuklat ng Korte Suprema yan. Yung mga bank accounts niya na allegedly may pumasok po na billions of pesos, hindi binuksan ng Korte Suprema yan. Ang sinilip ng Korte Suprema, yung technicalities, yung proseso na pinagdaanan ng impeachment ni Sara Duterte na nagkaroon nga ng pagkakamali. Sa madaling sabi, accountable pa rin po si Sara Duterte. Hindi pa rin po siya acquitted. Hindi pa rin po siya malinis. Sasampahan pa rin siya ng impeachment case by February. Malinaw na malinaw yan. Now, what will happen next? Alam mo, natuwa pa nga yung ilang mambabata sa House of Representatives eh. Kasi dahil sa desisyon ng Korte Suprema, nagkaroon ng linaw. Maski ako nalinawan eh. Hindi ko naman naiintindihan yan. Dama tayo mambabatas eh. Dama tayo abogado, di ba? Base lang sa mga nababasa natin. Hindi ba lahat ng nababasa natin tama? Ang nangyari kasi noong 2025, ilan yan? 4 yung naging impeachment case ni Sara Duterte, di ba? Ang pinapanindigan kasi ng House dyan, yung 3, kumbaga hindi naman siya considered, no? Hindi siya considered, ano ba yung term nila dyan? Hindi siya properly verified. Therefore, hindi dapat mag-start yung 1-year rule ban. Pero sinasabi ng Korte Suprema, kasi may binigay silang grounds eh. Mamaya pag-usapan natin yung grounds na yan. Na considered initiated na yung isang impeachment case kapag ganito yung nangyari. May mga sitwasyon, bibigyan natin mamaya, na hindi malinaw noon. Na hindi natin alam noon. And even yung ilang mga mababatas dyan sa House of Representatives, hindi rin nila alam yung mga grounds na yan na makukonsider na as initiated. Therefore, magsisimula na pa yung 1-year prohibition ban. So, ang nangyari noong 2025, yung unang 3 na archive.
ang thinking ng House of Representatives, hindi pa initiated yon, hindi pa considered as filed impeachment case yan or properly verified impeachment case yan. Therefore, nag-proceed sila with the fourth impeachment case, thinking that that was the first impeachment case. Therefore, walang bina-violate doon sa one-year rule ban. Pero hindi po yung kinatigan ng Korte Suprema. And again, moving forward, ano yung gagawin ng House of Representatives? Kasi may mga hindi nila nagugustuhan yung ruling. Pero ako, okay ako sa Korte Suprema. Wala akong problema dyan sa Korte Suprema. Yung sinasabi ni Tito Soto, actually, naiintindihan ko yung sinasabi ni Tito Soto. But I don't agree na nagkaroon ng overreach o pagmamalabis sa naging desisyon ng Korte Suprema. Again, that's the Supreme Court. Kung hindi natin nare-respeto yan, sino pa i-respeto natin? Diba? Sino pa yung mag-interpret kung tama ba yung ginawa natin o hindi? Diba? Halimbawa, yung RH bill dati, diba, controversial yan. Ilang parte niyan na-deklara na unconstitutional. Labag po sa batas. Sino mag-interpret? Korte lang. Korte Suprema lang. Diba? Okay. Itong balita na ito, nasa Manila Bulletin. Babasa nyo ba? Ako na lang magbabasa. Malinis, wala pa ring nalinis na pangalan. House prosecutors and VP Sara impeachment take adverse SC ruling in stride. Okay. Nagdiriwang yung ilang mga dilis kasi daw, yehey! Ang Korte Suprema kumampi kay Sara Duterte. Yan ang sinasabi, mga abogado pa rin nila. Nagdiriwang sila. Oy, huwag kayo magdiwang. Dahil hindi sinabi ng Korte Suprema na wala nang pananagutan si Sara. Hindi pa siya absuelto at hindi rin sinasabi ng Korte Suprema na hindi siya pwede sampahan ng another impeachment case. Patapos na yung 1 taon. February pwede na ulit siya sampahan. Yung mga prosecutors ka-coffee, ibig sabihin yung mga pambato ng House of Representatives, yung mga prosecutors, no? Once na ubusan na po itong impeachment trial dyan sa Senado, positive yung dating doon sa naging desisyon. Kasi unang-una malinaw, hindi... Excuse me, hindi naman absuelto si Sara Duterte. Diba? In fact, yung naging desisyon niya ng Korte Suprema, magiging dahilan pa yan para mas linawan yung rules ng House of Representatives when it comes to handling impeachment cases. For the future. Diba? For the future. Kasi landmark decision ito eh. Members of the House Prosecution Panel in what would have been the impeachment trial of Vice President Sara Duterte took in stride the Supreme Court's decision. Kahapon po yan, January 29, to uphold its declaration that the 19th Congress impeachment complaint was unconstitutional. Again, may silver lining dito sa naging decision. Manila 3rd District Representative si Joel Chua at si mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ganon din po si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. All took the adverse ruling with a forward-looking mindset. Yun yung magandang term eh. Forward-looking mindset. Huwag tayong maging stagnant. Huwag tayong ma-stuck dito na questionin yung desisyon ng Korte Suprema. Wala tayong magagawa yan. Korte Suprema yan. Kanina mo i-appeal na yan. Sa International Criminal Court, definitely no. Court of Appeals, definitely hindi na. No. Kasi kataas-taas ang hukuman na wala nang mas mataas pa sa Korte Suprema. So doon na tayo, move on tayo. Let's look forward. Ano yung pwede natin gawin? Chua. Maganda sinabi ni Chua dito eh. Said discussions are underway on how best to amend the impeachment rules in line with the High Court's decision, which affirmed its July 2025 ruling that struck down the impeachment complaint pursued by the House against the Vice President in the previous 19th Congress. Exactly! Kasi may vague portions doon sa House rules. At dahil sa desisyon ng Korte Suprema na yan, itama natin. Huwag na natin i-deny, merong mali. Diba? Ako convince ko yung sarili ko, merong mali doon sa technicalities. Kasi again, kung questionin mo pa ang Supreme Court, wala na. Tama yung decision nila. Hindi mo na pwede sabihin mali yung decision ng Korte Suprema. As a member of the House Prosecution Team and of the House Committee on Justice, I will confer with my colleagues on how best to revise the rules on impeachment as we deem fit and in ways that comply with the Supreme Court decision. Tama. Ang sinasabi ni Joel Chua dito, kakausapin ko, kasi miyembro siya ng House Committee on Justice eh. Di ba? At miyembro siya ng prosecution panel. Kumbaga sila yung magdi-defend sa impeachment
sa impeachment, kung bakit nila impeach si Sara Duterte once na umusad na po yung hearing dyan sa Senado. Mag-uusap-usap kami, sinasabi ni Chua, mag-uusap-usap kami sa House Justice Committee. Yan po yung committee kung saan chairperson si Attorney Jinky Luistro, si Attorney Jervil, no? Luistro. Pag-usapan natin at baguhin natin yung House rules. Huwag natin pagtakpan. Huwag tayong magkunyari na walang mali doon sa House rules. At hindi natin sinasabing mali yan, ha? Kasi based din yan sa understanding sa mga previous rulings. Pero dahil nga meron ng bagong desisyon ng Korte Suprema, we have to adapt. Huwag na nating kontrahin ang Korte Suprema. I-adapt natin yung kanilang ruling. Tama itong sinasabi ni Joel Chua. Maybe, or actually not maybe, we have to revise yung rules ng House pagdating sa impeachment. Sabi kasi ng iba, sabi ni Tito Soto, no, magiging impossible dream na ang impeachment. Hindi ako nag-agree na impossible dream yan. As long as dumaan sa tamang proseso yan, di ba? Then be it. Regardless, kung si Sara ini-impeach mo, si Presidente ini-impeach mo, si Supreme Court Justice, Associate Justices, si Chairpersons ng Constitutional Commissions, o kung sino man po mga impeachable officials, huwag natin tingnan yung tao. Tingnan natin yung proseso. Si Sara man yan o si Marcos yan, huwag natin tingnan yung proseso. Yung tamang proseso, sundin natin yan. Alam mo kung bakit? Kasi kung i-insist natin, ipipilit natin yung maling proseso, darating ang punto na aakit yan ng Korte Suprema, din magkakaroon ng desisyon ng Korte Suprema, sinong napahiya? Di tayo na naman. Kasi pinilit natin yung maling proseso. Binabasa ko yung desisyon ng Korte Suprema, no? Non-verbatim, no? Kasi syempre technical naman yan, dapat tayo abogado, no? Pero ang understanding ko doon, kahit, ang tawag nila, kahit matagal nang ginagawa ng isang institusyon yan o ng House of Representatives yung ganyang practice, kumbaga common practice na yan, if labag yan sa saligang batas, still mali yun. Kahit matagal yun ang pinapractice yan. Kasi hindi na masukatan ng pagiging tama kung matagal mo na siyang ginagawa. Diba? Yun yung wisdom na nakuha ko sa desisyon ng Korte Suprema. Anyway, maraming natuto dito, no? We will receive inputs from the complainants, some of whom are now members of the House. Sabi ni Chua, exactly. Kasi mga nag-file ng impeachment case kay Sara Duterte noon, 2025, no? Ngayon, nanalo na. Miyembro na ng House of Representatives, which is magiging parte na sila ng prosecution team. Yung iba, no? Chua also said changes in the composition of the House prosecution team remain possible. Exactly. Pwede may matanggal, pwede may madagdag kasi may mga miyembro ka-coffee ng prosecution team, no? Prosecution panel na hindi pinalad, hindi nakalusot, hindi nanalo nitong 2025 election. Syempre, they have to be replaced, di ba? While expressing disagreement with the SC ruling, Chua said he would abide by it, citing his duty as a lawyer and officer of the court. And I quote, "I swore to respect and uphold our system anchored on the rule of law." Exactly. Very good, no? Very good. At naintindihan ko si Chua, no? Siyempre, abogado yan, no? Chua clarified that his statement reflected his personal position and not that of the entire House or the prosecution panel. Naintindihan rin naman natin yan. Kasi sa totoo lang, may mga miyembro din talaga ng House of Representatives na hindi nila nagustuhan yung desisyon ng Korte Suprema. Siyempre, parang tinamaan din kasi yung ego, no? Mali yung pinagdaanan, no? But again, that's the Supreme Court's decision and we have to respect. Malinaw naman yan eh. Huwag na tayo mag-argue dyan. Wala tayong magagawa dyan. Diba? Move forward. De Lima, who was tapped to serve as prosecutor should the impeachment proceedings cross over in the 20th Congress, underscored that the SC ruling did not absolve or vindicate anyone. Correct. Hindi pa rin po absuelto si Sara Duterte. Wala rin pong vinindicate. SC's ruling rest on technicality. Yun yung exact term. Ang naging desisyon ng Korte Suprema ay bumatay sa technicalities. Procedural. Yung nagpagkakamali doon sa proseso. Magagamit ito sa susunod na filing. That's the point. Yun yung paulit-ulit kong sinasabi. Hindi man naging matagumpay yung first attempt, pero itong desisyon ng Korte Suprema, magagamit sa mga susunod pang henerasyon, sa mga susunod pang taon, sa mga susunod pang impeachment cases na isasampa against impeachable officials. Hindi lang sa administrasyon ng Marcos, no? Sa mga susunod pang administration. Wala pa ring nalinis na pangalan. Sabi ni dating DOJ Secretary Laila De Lima, the Makabayan Black had earlier announced that they would file at the House of Representatives fresh impeachment traps against Vice President Sara Duterte next week upon the lapse of 1-year ban
on such complaints. Hoy, next week na. Kunin ko yung kalendaryo ko. Excited ako sa another filing eh. February 6, maglalap siyan. That's a Friday, no? Feeling ko February 9. February 9, another impeachment case isasampa kay Sara Duterte. At ang maganda rito ka-coffee, no? Sa bagong impeachment case, may mga existing na articles of impeachment na. I-revise mo na lang yun. Diba? O dagdagan. Si Madriaga, yung statement ni Madriaga, baka pumasok pa yan. Maging pang-pitong article yan, na articles of impeachment. Magiging 7th, no? Doon sa articles of impeachment, sa list of articles of impeachment. Hindi sila mahirapan. Kasi parang refile lang yan eh. Andiyan na yung mga kaso. May mga ebidensya na yan eh. Kumbaga na-delay lang ito. Hindi pa rin dapat magdiwang ang mga dilis dyan dahil another impeachment case yan. Anyway, wala tayong magagawa dyan. Hintayin natin, I think, February 9, another impeachment case ni Sara Duterte. May-impeach at may-impeach yan sa tibay ng mga ebidensya. Anyway, check na natin ano yung saying of the day natin. Ano petsa ba ngayon? Wait lang. Today is January 30. Kasi itong kalendaryo ko, ito yung sinasabi ko sa inyo noon eh. May saying every day, no? Tingnan ko lang ha. January 30. Anong sinasabi ng ating kapalaran? Medyo, ano ito eh. Medyo F-words ito eh. Basa. Thou shall not give FUCK faces the time of day. Ang ibig sabihin po eh, i-ignore mo na yung tao na annoying, yung tao na disrespectful, yung tao na binabastos ka, wag mo siyang bigyan ng oras. I-ignore mo siya. 'Di ba? Move forward. Baka natitenga yung attention mo, natitenga yung oras mo sa tao na 'yan. Disregard that person. Wag mo siyang bigyan ng oras, wag mo siyang bigyan ng attention. Yun pala ang ibig sabihin niyan, ang lalim, no? O siya, sige. Ano ang inyong opinion? Reaction, komento, ilagay dyan sa comment section para mabasa ng iba natin mga ka-coffee. Malapit na po tayo mag 300,000 sa Facebook. Magti 300,000 na po tayo sa Facebook. Baka hindi ka pa naka-follow, pasuyo na lang. Click na lang po ng follow. At maraming salamat din sa inyong mga messages, sa mga mga compliments, no? Maraming salamat po. Yung mga nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. Yung mga nasa Facebook, of course, 470,000 tayo sa Facebook, no? Malapit na tayo magkalahating milyon sa YouTube pala. YouTube, not Facebook, no? Malapit na tayo magkalahating milyon sa YouTube. Sa Facebook, magti 300,000 na tayo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ka-coffee, sa mga vlogs natin everyday. Thank you. At magkita-kita tayo sa aking susunod na video. Bye-bye.